ang pambihirang paglabas ng USS Ohio nuclear power guided missile submarine ng US Navy sa Subic Bay ay dumarating habang ang CNS Fujian carrier ng China ay nagpapatindi ng mga pagsubok sa dagat sa South China Sea at West Philippine Sea na nagpapahiwatig ng isang mapanganib na pagtaas sa Indo-Pacific power projection. Sa isang hakbang na binibigyan diin ang tumitinding estratehikong tanggalian sa Indo-Pacific, ang nuclear power guided missile submarine ng USS Navy na US Ohio SSGN 726 ay gumagawa ng isang pambihirang at mataas na pagbasa sa publiko ng pisikal na kanyon nito sa Subic Bay sa Zambales. Dumating ang deployment sa isang sandali ng tumaas na tensyon sa rehiyon kasabay ng patuloy na pagsubok sa dagat ng China sa pinakabago at pinaka-advanced na aircraft carrier, ang CNS Fujian, sa pinagtatalo ng karagatan ng West Philippine Sea. Pero sinabi na ng China na na-detect na nila ito malapit sa bunganga ng South China Sea papasok sa Subic gamit lamang ang kanilang normal na radar dahil lang para setahin daw ito ng kanilang 3 warship. Pero pinabulaan na naman ito ng US Pacific Command na wala silang nakaharap ng mga barko ng China sa kanilang paglalayag papunta sa Subic. Isa lamang daw itong kahibangan na ginagawa ng China para linlangin ang buong mundo at takutin na kaya na nitong ma-detect ang ilan sa mga high-tech na military asset ng US kabilang na ang USS Ohio. Inilarawan ng US Navy ang Port Call bilang isang naka-schedule na pagbisita sa Indo-Pacific na responsibilidad ng 7th Fleet. Ngunit ang timing nito ng kaganapan ay nagatid ng isang malinaw na mensahe para ipakita sa mga kalyado at China na seryoso ang US. Unang kinumpirma ng open source intelligence ang pagdating ng submarine ng ma-analyst na si MT Andersons on X na dating Twitter ay nag-ulat ng pagdaong nito sa Rivera Wharf South kasama ang submarine tender na USS Frank Cable. Ang mga larawang inilabas noong unang bahagi ng buwan ng US Navy ay nagpakita na ang USS Ohio ay nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay kasama ang mga puwersa ng US Marine Corps sa Philippine Sea noong September 3 na binibigyan diin ang papel nito sa kandaan ng magkasanib na puwersa. Ang sinadyang paglutaw ng USS Ohio, isang sasakyang pandagat na ang lakas ay nasa patago at hindi lamang ng isang regular na paghinto, ngunit isang madiskarting signal na naibroadcast sa palarehong mga kaalyado at mga kalaban sa buong Indo-Pacific. Binibigyan diin ng paglabas na layunin ng Washington na isama ang mga pinakamalakas nitong strike asset sa mas malawak na deterrence architecture ng First Island Chain na nagdagay sa Chinese Naval Facility sa Hainan at mga militarisadong outpost sa Spratly Group of Island sa loob ng Tomahawk Strike Range sa pamamagitan ng papapares sa presensya ng USS Ohio sa mga rotational deployment ng mga Carrier Strikes Group, Amphibious Readiness Group at advanced na mga aircraft bomber sa Guam. Ang US ay nagpapahiwatig ng multi-domain posture na idinisenyo upang gawing komplikado ang operational calculus ng Beijing dito. Para sa mga regional observers, itinatampok ng hakbang ang walang hanggang undersea warfare dominance ng Amerika, isang domain kung saan nahuhuli pa rin ang China sa kabila ng mabilis na pamumuhunan sa mga submarinong pinapagana ng nuclear gaya ng Type 09B at sa hinaharap na Type 096. Ang pagbisita ay git na nagpapalakas sa interoperability ng militar ng US Philippines sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na naglalatag ng batayan para sa pinalawak na access sa mga base na maaaring magsilbing forward operating hub sa anumang contingency ng South China Sea. Ang USS Ohio ay ang lead ship ng Ohio class ng mga submarino na orihinal na idinisenyo noong Cold War upang magdala ng 24 na Trident ballistic missiles bilang isang kritikal na bahagi ng nuclear triad ng Amerika. Ang presensya ng US Ohio sa karagatan ng Pilipinas ay dumarating habang ang People's Liberation Army Navy ng China ay nagpapatuloy sa mga pagsubok sa pinakabago at pinakaambisyoso nitong naval platform, ang CNS Fujian. Ang forward-deployed 7th Fleet ng US Navy ay tumatakbo sa kahabaan ng First Island Chain, isang hanay ng mga kaalyado at asosyong bansa mula sa Japan hanggang Pilipinas na nagsisilbing frontline na diskarte sa pagpigil ng US laban sa China. Sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa US Ohio sa Pilipinas, pinalalakas ng Washington ang integridad ng depensibong linyang ito na nagpapakita ng kapanipaniwalang kakayahan sa wilga sa saklaw ng South China Sea, maging sa Taiwan at maging sa mga bahagi ng mainland ng China. Samantala, dismayado si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela sa napaulat na bilyong-bilyong halaga ng aircraft assets na iniugnay kay Ako Bicol Party List Representative Saldico kumpara naman sa mga asset ng Philippine Coast Guard.
ang Masibis Aviation and Development Corporation na nauugnay kay Ko ay kinabibilangan ng Agosta Westland AW1398, Bell 206B3, isang Bell 407 at isang luxurious plane na Gulfstream 350 na nagkakalagamang ng 2.7 billion pesos. Ang mga sasakyang pangipawid na ito, ayon sa mga record mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ay nagpapakita na ang mga kumpanyang nakalingkay ko ay aabot sa kabuang $74.65 million. Ginagamit umanong VIP transport ang mga nasabing aircraft sa isang luxury resort sa Albay. Sa isang ulat mula sa AMLA, sa oras na maaprubahan ng DOJ ang pag-freeze ng mga nasabing air asset ni Saldico, maaari umanong i-turnover ito sa gobyerno at malaki ang posibilidad na mapupunta ang majority ng mga ito sa Philippine Coast Guard na siyang may agarang pangangailangan para sa pagbabantay ng mga karagatan ng Pilipinas, kung saan patuloy itong nakikipagbuno sa mga barko ng China upang maprotektahan lamang ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ilan naman sa mga nasabing air asset ay posibleng mapupunta sa Philippine National Police na meron ding kakulangan ng mga air asset upang mapangalagaan ng mga ito ang mga kapakanan ng publiko.